thank you. O, sabi niya, thank you, Bimbi and Josh, for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years. O, mga ganyan-ganyan. O, 2 hours ago, ayan ang bruha. Nakadilaw. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Okay? Amoy na ang mga dilawan. Ibig sabihin yan, mga kababayan, pinagluloko lang tayo ng pula at saka dilaw. Not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Okay? Bakit kamo? For 30-something years, mga palangga, for 36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos. Ang mga jutang ginemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon, bawat kibot magdanakaw, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, pati pulburonit na nire-report nila, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib puwersa na ang Aquino at ang Marcos Araneta Romualdez sa pambababoy sa inyo. Media, kasama lahat yan, mga kababalangga. Sino ang kawawa? Ikaw, na dilawan, na ordinaryong Pilipino, at ang pulahan o Marcos supporter na mga nabudol na kayo ay umaasa, parang katulad ko na ibabangon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Diba? Yun yung pangako niya. At si Lenny, ang pangako niyan, dahil sino ba ang nag-fund kay Lenny? Di mga dilawan. Na iaangat kayo sa laylayan. Pero saan kayo nilulubog ngayon? Naalala ninyo? Okay? Si Chris Aquino, inaway-away natin yan kasi sukang-suka tayo sa kanya nung nangampanya si Leni Robredo noong 2016 ay ginamit ang chopper. Ano ang reklamo natin doon? For personal use ni Chris Aquino. Kaya wala akong kaamor-amor sa babaeng yan. Dahil yan ay ugat, punot dulo, okay, ng kahirapan ng Pilipino. Ginamit ang chopper. Ano ang sabi natin noon ng mga Marcos supporter? Walang hiya ka, abusado ka, pondo yan ng Pilipinas. Di ba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? Di ba? Nag-private plane, papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit na wala naman siyang mandato. Pero sumikreto siya, lumipad ng UAE, gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapilang yata doon, nagbiga-biga. Kunyari, minute ang Pilipino para sa what? Ano yung nireport sa inyo? May inulat ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa UAE? Gamit ang funds ng bayan, gamit ang fuel ng bayan? Wala. Ang post niya, nonsense. Picture taking at this place, wala kang makuhang substansya. Kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW sa UAE. Ang intensyon niya doon, ayon sa Puting Ahas, ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund at ayon sa ating Puting Ahas ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan. Baka from UAE, di ba, may tumawid papuntang Europe. You know. So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta government. Diyan sa mga kalog sa kanal. Bakit kayo nilulubog? Nagkandamatay, dinudukot ang mga kababaihan, tinitegi, ginugurgur. Samantalang sila ay pa-travel dito, travel doon, gamit ang pera ng bayan. Okay, bigyan ko pa kayo ng eksena. Alright, another one, si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. Anti-Marcos, anti-Duterte. Anong ginagawa ngayon? Di ba? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte, kay Bongo, o magpatawag ang mga media. Siyempre, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na-print, okay, na-publish sa media, akala ng tao ay totoo. Kasi akala nila, nag-file pa lang ng case sa ganitong klaseng mga korupsyon. Akala nila ay totoo na. Pero yun ay way ni Liza para sirain ang Sara at Duterte, ako, Glenn Chong, Vic, Spoke Sari Roque, lahat kami na nagsasalita dito, na nagnangabels ng bilang maisog na Pilipino. Okay, bigyan ko kayo ng another, kung anong pagkakapareho ni Lisa at ni Chris Aquino. Taga natin muna yung, yung email ko palangga, na alibadbaran ako, hindi ko nakikita yung alindog ko.
Alright. Naalala niyo si Chris Aquino? Mga Marcos supporter, kung narinig ninyo, kayo ay mga nabudol ko mga palangga. 'Di ba galit na galit tayo kay Chris Aquino nung narinig natin yung voice niya na sinasabi niya kay Nico Falsis na dati niyang business partner na kung tama yung pagkaalala ko, huwag kang uuwi, Nico. Huwag kang aapak ng Pilipinas or else ipapagurgor ka ng pamilya ko. 'Di ba? Milyon-milyon mga taong nawindang doon. Ang isang Chris Aquino pala ay kayang magpategi ng dati niyang partner, business partner. Wala pong pinagkaiba kay Lisa Tanas dahil narinig ninyo ang audio, video na inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na maniobrahin ang mga papeles, i-expedite, i-fabricate para kidnapin ang dalawang bata. Kung si Chris Aquino nung time na yon ay kayang magpagurgur kay Nico Falsis, kayang magpategi. Si Lisa Marcos ay kaya din, hindi kaya. Ginawa, si Nico Falsis buhay pa eh. Okay? Hindi natuloy yung paggurgur sa kanya pero hindi na siya visible ngayon. I don't know, hindi ko naman siya pinapalo. Yung dalawang bata doon, na hindi lang nasama yung nanay, ay pinadukot ni Lisa sa Pilipinas. So nagtandem ang kanilang kasamaan. At kung totoo, mga kababayan, na itong si Lisa ay para sa reconciliation, bakit niya ginagago ang mga Marcos sa Ilocos? Yung ibang mga Marcos, may mga nakakarating sa atin na mga impormasyon. Yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos ay ginigipit ni Lisa Tanas doon. Binababoy niya. Di ba naalala ninyo, may naiulat natin dito na yung mga properties ng Marcos Sr. nila Kuting na kumbaga mga properties doon sa Ilocos na may mga part pa yung mga Marcos, yung mga kapatid ni Ferdinand Sr. ay pinapirma ayon sa ating puting ahas ng quit claim ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. At ayon sa aking puting ahas, maraming sukang-suka na kamag-anak ang Marcos Sr. Not sa Romualdez side, sa Edralin side. So paano mo sasabihin na itong hinayupak na Lisa Tanas ay nagre-reconcile dito sa mga Aquino kung ang mga kamag-anak ni Marcos Jr., ni Kuting ay binababa nila behind your back, behind the scene. Di ba? So hindi yan reconciliation. Kadyutahan yan at kasinungalingan.